Go. Sige po, no? Magandang umaga sa ating lahat at hingit na magandang umaga sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon sa bawat isa ng ngayong umaga. Amen. No? Na muli tayong pinagsama-sama ng Panginoon para sa Kanyang presensya po. Amen. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Sige, church, no? Sa umagang ito, no, tayo'y manalangin. No, simulan natin ang ating araw sa isang panalangin, Pastor Vic. Diyos na makapangyarihan sa lahat, ilagay mo at ikawan mo ang iyong habag. Ilagay mo ang iyong kapangyarihan sa bawat isa. Amen. Ihanda mo aming mga puso at biyayaan mo kami ng mga biyayang hindi pa namin natatamasa. Amen. Magpakita ka ng miracle ngayong umagang ito. Ito ang oras, Lord, na walang hihigit sa kahalagahan mo. Amen. Malibang ikaw ay makailangan. Amen. Bigyan namin ng halaga ang papuri at pagsamba. Ikaw ang aming buhay na pag-asa. Ikaw na, kung hindi sa iyo, punuin mo ang lugar na ito, Panginoon. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan. Natikman namin, Lord, ang pagmamahal mo sa amin. Amen. Matagal na, Lord, simula nung tinanggap namin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, pinalaya mo ang aming puso. Amen. At dapat hindi kami mahiya sa nagawa mo. Sa iyong harapan, O Diyos, kami ay nagiging karapat-dapat, hindi sa katuwiran na ginawa namin, kundi sa katuwiran mo. Holy Spirit, mahuna ka sa amin. Lunuri mo kami sa pagpapala sa lugar na to. At lahat ng dadalo rito, Lord, biyayaan mo. Ang iyong kalwalhatian, O Diyos, ay naririto at ang aming mga puso ay handa na. Lahat ay napagtagumpayan namin. At lahat ng mga hindi karapat-dapat ay tinanggal mo sa aming harapan. Gawin mo kami, Panginoon, maging karapat-dapat. Walang mas mahalaga kung hindi ikaw. Amen. Nais namin maging malapit sa iyo. Wala kang pwedeng ikumpara. Ikaw ang aming buhay na pag-asa. At ikaw ang aming buhay na pag-asa. Ikaw ay aming buhay na pag-asa. Amen. Sa iyong presensya, Panginoon, nais ko, Lord, ngumiti dahil sa iyong kapangyarihan. Natikman namin ang kabutihan mo. Nakita namin ang iyong mga pag-ibig. Ang aming puso ay nagiging malaya. Ang aming kahihiyan ay nawala. Dahil ginawa mo kami mataas sa iyong harapan. Sa iyong presensya, Panginoon, wala nang matumbasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay nga na napakabuti mo sa amin sa araw na ito. Amen. Hallelujah. Sige, church, no? Yes, Uwitan natin ang ating Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Yes, Lord. In your presence, Panginoon. There's nothing more that will ever come. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. Yes, Father God. I've tasted and seen of the sweetest of love.
where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Yes, Father. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Sige, church, no, minsan pa. There's nothing worth Yes, more Father God. that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. You are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. We ask for your presence, Panginoon. Your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Yes, Lord, your presence, Panginoon. Yes. Hallelujah. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord.
presence, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. So be overcome by your presence, Panginoon. Father God. Your presence, Lord. Yes, Lord. Tunay nga na maraming salamat sa presensya niyo po ngayong umaga dito, Panginoon. Hallelujah. Sa umagang ito, kami po ipatuloy na aawit sa iyo. We will be still and know you are God, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the
papuri at sa iyo ang pagsamba. Hallelujah. At kami po ay patuloy ng awit sa iyo, Panginoon. Oh Lord, you search me. You know my way, Panginoon. Hallelujah. Sige, Krishna, patuloy natin awitin ang ating Panginoon. Oh Lord, you search me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me. In every season, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Yes, Lord. Hallelujah. You go before me. You shield my way, Panginoon. Shield my way. Your hand upholds me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. The glory fills the highest place. What can separate me now? You turned away. You made a way. When you said that it is done, you turned away. You made a way. When you said that it is done. Yes, Lord. And when the earth fades, falls from my eyes, and you stand before me, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. The glory fills the highest place. What
on my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your gift is the highest place. What can separate me now? You turned away. You made a way. When you said that it is done, you turned away. You made a way. When you said that it is done, you turned away. You made a way. When you said that it is done, you turned away. You made a way. When you said that it is done. Yes, Lord. Sige, church, no, bigyan natin ng isang mataas na palakpakan ang ating Panginoon. Tunay nga na maraming salamat sa iyo, Jesus. Amen. Maraming salamat po. Binabalik na po namin sa iyong pinakamataas sa patuloy pagsamba at pasasalamat ng lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hiningal ako rin. Commercial. Tubig. Tubig. Dapat may bigyan niya ng tubig. Ayun. Ayun na nga. Ay, Wala na ba't lang kayo? Ba't dalawa lang kayo? Meron pa. Asan yung isa? Wala na yan? Yan. Tingnan mo umitak. Alam ko, sagad na yan. Pareho lang nung sa akin yung sa bahay. Dalawa yan eh. Ito, tsaka yung nandun sa... Hindi ko bawasan natin ang echo. Ayan, ganyan na lang. Pareho lang. Amen. Sige, hinga-hinga po muna tayo, no? Meron pa Hinga-hinga. Sige, kamusta ang lahat? Kamusta po tayong lahat? No, sa isang nagdaang linggo? Kamusta ang ating mga puso? Kamusta ang ating mga pangangatawan? Ano? Kamusta ang ating mga buhay-buhay? Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tunay nga na napakagaan no, kapag nasa Panginoon talaga. Amen. 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 Sige po. Ayun, sige po. Ayun, sige, ano. Sige na, bago tayo tawag doon, magtuloy-tuloy, tayo muna ay magpasalamat ng testimony na para sa ating Panginoon. Amen. Sige po. Sinong unang pinagpala sa buong linggong ito, ano? Sige, meron po ba? Wala? Wala po. Ako meron. Ayan, si Mayaman Pastor na, daw Pastor. meron. Naayos yung telepono. Ayun, naayos ang ating Pinraso ko yan internet. kasi ang sira Ayun. pala sa bayan ng Novaliches tsaka Camarin. Ngayon, pinasungkit natin yung kable niyan. Rekta yan dun sa Camarin. Ayun, Ay, ano. dapat pala hindi ko sinabi. Kaya mo na. Ayun, ilang araw din tayong walang internet. Oh, kasi nawalan ka yata sa exam mo yun. Na-absent ka dahil dyan. Kaya galit na galit ako. Galit na galit ako. Pambira, oh. Lord, paano ba yan? Worship leader eh. Nawala ng sa pag-aaral, maapektuhan. Sinabi ko sa kanila yun. Sabi ko, 4 na bata. Inimagine ko to eh. Sabi ko, 4 na mga bata nag-aaral, kawawa naman. Bumagsak sa exam dahil walang internet. Charo. Ayun, sige po, ano, sige, may Nagpasalamat ako sa mapapasalamat Lord. pa po ba? Ayun daw sa Ate Jobel daw. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon go, sa buhay Jobel. ni Ate Jobel. Ay, nagpapasalamat lang po ako sa Panginoon na itong last week ng buong linggo. Ay, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nakasurvive ako sa
week na puno ng mga activities, lahat ng hahabulin po no, ng schoolworks. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi patuloy niya akong ginagabayan at yung mga kabataan na nandito no, na binibigyan niya ng enough knowledge yung mga kabataan na nandito no. And ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon na neto nag-exam na kami for third quarter. Last quarter na lang no. Panibagong taon na naman na March. Hanggang March na lang yung netong high school year. Grade 10 na po. Malapit-lapit na rin po mag-moving up, no? Isang quarter na lang natatahakin. Then, moving up na. Ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi netong week talaga, no? Habulan ng mga schoolworks, exams, mga bayarin na kailangan bayaran. Estudyante namin doon, puro Kala ko ba, saan ka ba nag-aaral? Ang parang Yung lalagyan ng TV, Private ginawang, ba yun? hindi po. Pero pinagbabayad. ginawang visual aid. Yan ang dapat senador ang bayaran. Sana nga mali. Oo, Bigyan dapat naman. yung bayad. Kaya, Bakit Ayun. naging gobyerno natin? Kailang palitan na. pero sa awa po ng Panginoon, Dapat no, palitan na yung gobyerno pag ayaw nila. nagbigay siya ng mga, nagbigay ang Lord ng blessings upang ma-provide yung mga needs. And ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sa mga exams ko, mga pasado naman po. Then yung mga ibang subject, nagpa-grade reveal po. And thank you sa Lord talaga na nakuha ko yung deserve ko. Ayun, thank you sa Lord sa kanyang papurit pagsambat. Pasasalamat. Yabang. And deserve mo yun kasi pinaghirapan mo yun. Pinaghirapan mo yun, so deserve mo yun. Amen. Hallelujah. Yes, moving up na siya. Mag-grade 11 ka na pala. Huwag ka manggagaya, Ano bang kay grade Julia 11 lang high yun. school, college? Senior high po. High school pa rin po. Senior high school. Pero college na rin yung mga yan. Hindi naman po. Iba po yung sa college. Natagal po. 2 years. Tapos yun, na-college na siya. Malapit-lapit na. Hanggang anong grade yan? Hanggang grade 12 lang po. 2 years lang po. Pinahirapan pa kayo. 2 taon pa lang po. Ayun, sige, sino po pong sunod na magpapasalamat? Ayan daw si Tita. Ay, si Tita. Si Lola. May tita ka. Tita. O, unang-una nagpapasalamat ako sa Panginoon. Amen. Kasi yung mga nakaraan talaga, hinang-hina yung aking katawan. Salamat sa Lord. Answered prayer. Sumigla yung aking katawan. Amen. Maraming Hallelujah. salamat po. Amen! Ayun, di ba? Tunay nga na ang kalakasan talaga natin ay nanggagaling sa Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ayan, sige, sino po pong sunod na magpapasalamat po? Magot, ayan daw si Ate Julia. Inisip ko pa yung pangalan niya. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ni Ate Julia. Anong grade na rin to? Grade 9 pa lang. 9. Dapat nila ng grade 9, grade 6 lang, okay. So ayun, nagpapasalamat po ako sa Lord. Unang-una po sa lahat. Ay, dinagdagan. Sa presensya niya ngayong umaga po, magmula sa Abitan. Yun, nagpapasalamat ako sa Lord dahil ito rin yung nagdagang exam day nga po. Ayun, nakapasa po ako. Hindi po siya, di na siya mataas, di rin mababa. Ano na pala? Di ba pag mataas siya ka mababa, 25 yun. 26 po. Joke lang. Joke lang. Gitna. Tumas. Walang kampe. Ay, nako, Charot lang po. alam mo talagang. Ayun, hindi po. Nagpapasalamat ako kay Lord. Dahil Totoo siya, no? walang Ano? ano. Tapos, ayun. Ayun, nagpapasalamat ako sa Lord dahil, ayun. Hindi po kasi ako
nag-review po ako parang sagitan lang, pero nagpapasalamat ako kay Lord dahil binigyan niya ako ng wisdom. Ayan, and nagpapasalamat po ako kay Lord sa blessings po sa pamilya namin. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil patuloy po siyang kumikilos sa pamilya namin. Parang inuunti-unti ng Panginoon na maayos yung problema, gano'n. Parang nasusolusyonan na po ng yung mga pagsubok namin sa buhay dahil po sa Kanya, dahil po sa gabay niya. No? Nagpapasalamat ako sa Lord sa araw-araw na paggabay niya sa mga magulang ko po and sa bawat isa na nandito. At sa kalakasan na binigay niya sa ating lahat. Kaya inangat ko po ang pangalan ng Panginoon. Sa Kanya po ang pinakamataas na papurit, pagsambat, pasasalamat. Amen! Oo, kay Julia. Ano ba? Pinatawa mo kami, Bey. Pinatawa mo kami, Bey. Sige, sino may magpapasalamat na po? Ginagawa mo? Ayan, sige po. May magpapasalamat pa po ba? No, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating tithes and offering and communion po. Wala na po. O sige, tayo po ay magpatuloy na sa ating tithes and offering. Tapos after mag-communion na po tayo, Pastor. Diretso? Dire-diretso na po. Sige po. Yan, sige, lapit na lang po tayo. Sige po, ipag-pray po muna natin itong tithes and offering po na ito na bago tayo magtuloy. Sige po tayo manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, na ibinigay niyo po sa bawat isa. At maraming salamat po sa araw-araw na ibinibigay niyo po sa bawat isa, Panginoon. Langin po namin, Panginoon, na itong tithes and offering po na ito ay magamit po sa iyong gawain, sa mga kakailanganan po ng iyong gawain, Panginoon. At dalangin ko rin po yung mga nakapagbigay na ibalik niyo po sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, ikaw lang po ang nakakarinig ng mga spoken prayer nila, Lord. Yung mga dinadala nila, Lord, tunay nga na ikaw po ang mag-aayos nito. At dalangin ko rin po ang mga hindi nakapagbigay na bigyan niyo po sila ng kakayahan ng pang makapagbigay sa iyo. Muli, maraming salamat po. Ibinabalik na po namin sa iyo pinakamataas sa pupuri, pagsamba at pasasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po. Tabi po muna natin ito. At tayo ay magtuloy-tuloy na sa ating komunyon. Pastor Vic. Hindi, siya na. Ikaw na. Magbasahin mo. Tapos ako magbibigay ng communion. 1 Corinthians chapter 11 verse 24. Tayo po tayo. Matik na yun. Pag-communion, tatayo na po. Ayun na kayo. Pera lang po yung dalawang tatay at nanay natin. Verse 24. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. 25. At gayon din naman hinawakan ang sarang pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. 27. Kaya't ang sinong man kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. 28. Datapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Mga kapatid, magkaroon tayo ng isang minutong katahimikan at ating suriin ang ating mga sarili bago tayo kumain ng tinapay ng katawan ni Kristo at inumin ang dugo ni Kristo sa anyong fruit juice. Salamat, Panginoon. Basbasan mo kami lahat ng iyong habag. Gawin namin ito hanggang sa iyong pagdating.
Ating isubo ang tinapay na nagbibigay buhay sa atin lahat. 1, 2, 3. Pagkatapos niya, binigyan yung mga alagad niya ng putol-putol na tinapay. Natapos silang kumain, kinuha niya ang saro at sinabi, ito ang dugo ng bago at lumang tipan. Gawin ninyo to hanggang sa aking pagbabalik. Inumin natin. 1, 2, 3. Salamat. Bakit? Ayak pa. Maraming salamat. Umandar ba? Amen. Hallelujah. Tunay nga na maraming salamat sa ating Panginoon. Hello. Ano po? Maraming salamat sa Lord sa communion na ipinagkaloob niya sa bawat isa. Amen. Sige po, no, tayo po ay magpapatuloy na, no? Sa pinaka-importante, pinakamahalagang bahagi ng ating gawain po, ang pagbibigay po ng Word of God na po manahan ni Pastor Vic. Pastor Vic, pasok! Iyak, labas. Ilan sa inyo ang natutong mag-pray? Ilan sa araw-araw, sa buong araw, isang linggo, kayo nagpe-pray? Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa intercession. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng intercession? Nung ako'y hindi pa mananampalataya at ako ay madalas magsamba tuwing linggo, marami ako na-enkwentro na tao pag sila ay ang tawag doon? Pag sila ay sasamba o magdadasal, no? Lagi nila sinasabi, pray for us. Narinig niyo na ba yun? Opo. Yung mga santo, nilalapitan nila. Di ba? Sabi nila, Saint Jude, Saint Teresa, pray for us. Actually, tama yun. Ang pinagkaiba nga lang natin, yung patay, hinihilingan mo para mag-pray sa'yo. Hindi pwede yun. True. Nasa kabilang buhay na sila. Amen. Pwede mo sabihin yon, Jobel, please pray for me. Mase, please pray for Michael. O kaya si Michael, Pastor, please pray for me. Okay ba yung topic Tama. natin? Amen. Kasi ayaw ko yung nakaraan, prayer din, insights. Ngayon, application naman. Kaya yan, nagtanong ako sa Lord. At an early age, elementary ako, grade 5, tinanong ko si Monsignor Alvarez sa Holy Child Parochial School, Pinaglebanan, Rizal. Tinanong ko yung pare, hindi nakasagot. Bakit po yung mga protestante ganito paniwala? Hindi pa ako Christian, no? Kasi hindi ko pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Naging Christian ako July 4, 1973. Kayo, kailan kayo naging Christian? Naalala nyo ba? August 1987. Ayun, August 99. Kayo dyan, alam nyo ba kung kailan kayo pinanganak muli? Pag hindi nyo masagot yan, tanggapin nyo na si Kristo habang maaga pa lang. Yan ang tinatawag na pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi kung hindi nyo tatanggapin si Jesus Christ
bilang Panginoon at tagapagligtas, wala yan sa pagiging reliyoso. Tayo manalangin. Gayahin niyo lang ako. Kasi hindi niyo masagot eh. Isa lang ang nakasagot, tsaka ako. Ako nagtanong, ako rin nagsumagot. Natatawa tuloy ako. So mga kapatid, kung matagal na kayong Kristiyano, dapat isang tanong, isang sagot kagad. Mahirap lumaban sa panahon na tinakda ng Diyos sa iyo. Yan ang the greatest prayer in the world. Tanggapin si Jesus Christ. Sabi nga ni Jesus, tingnan ninyo kung ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok. Pagbuksan niyo ako, ako'y papasok at mananarahan sa inyo at kakain kasalo. Napaka-importante ng kaligtasan. The greatest intercessor is Jesus Christ. Amen. Siya lang ang namatay na nabuhay uli na pwede mong lapitan. Jesus, pray for me. Jesus, have mercy on me. Jesus, thank you. Jesus, sinasamba kita. Kaya hindi mo pwede kantayin yung kay Ray Valera ba yun? Kasalanan ba? Ano yun? Paano? Oh. Tapos ano yung susunod doon? Kung kasalanan bang sambahin, kasalanan bang sambahin kita. Di ba yung kanta na yun kay Ray Valera? Oh. Tama ba yun? Oh. Ngayon, si Jesus Christ pwede mo sambahin. Hindi kayo makaka-relate kasi tanda ko na eh. Senior na ako eh. Puro lang kay junior. No? So, kung ating pag-uusapan, ang the greatest prayer na pwedeng intercession sa sarili mo ay tanggapin mo si Jesus Christ. Hindi si Mary. Naalala nyo, tinuro ko sa Luke chapter 1 verse 48. Luke chapter 1 verse 48. Huwag ka lalapit kay Maria, huwag kayo masasaktan mga taga-subaybay. Kung hihingi kayo ng kaligtasan ng perpetual health, talagang perpetual yung health na kailangan mo. Dahil mismo si Maria walang magagawa. Siya mismo sinabi niya, siya ay nangangailangan ng tagapagligtas. Amen. Tingnan mo 47. Ano sabi niya? Nagalak siya. Ang aking espiritu ay nagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Diba? May tono pa parang yung simbahan. Diba? At nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Sino nagsabi niya? Hindi ako. Binasa lang yung kasama natin. Si Mary yan. Sa Hebrew, ang original niya, hindi Mary. Kasi King James Version, Douay Rheims Version, Mary. Kasi hindi nila ma-pronounce Mariam. Mali rin yung documentary sa YouTube. Miriam ng Miriam, hindi Miriam yan. Mariam. Kaya nagkamali yung mga Kastila, kala nila Mario. Aba, Ginoong Maria, lalaki. Babae pala, hindi pala tomboy. Aba, Ginoong Diyos. Dapat ganun eh. Aba, hindi singer ha. Aba, Ama. Ginoong, male gender. O Aba, Ginoong Ama. Hindi Ama, Aba, Ginoong Maria. Kala nila si Mario. Hindi pala. No? Kaya dito, si Mary, nangangailangan din ng tagapagligtas. Ang tawag niya kay God mismo. And my spirit rejoiced in God, my Savior. Amen. O, tingnan nyo, ayan o, sino nagsasalita? Verse 46, pabalik. Sige.
Oh, and Mary said, my soul does magnify the Lord. At sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. Sino nagsabi? Si Maria. Ba't ka lalayo sa Biblia? Sabay verse 47. Basa. Kasya ba kami dyan? Pareho ng monitor. Sige, basa. Ito na. Basahin mo. Sige. At nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Oh, napakinggan niyo yung boses ni Isa. Yes At po. si Maria ay, lakasan mo naman. Ulitin mo. Hindi kita patitigilan hanggat di mo isisigaw yan. Sige. Dali, lakasan mo. Nakikinig ang mga anghel. Dalawang anghel. Anghel sa hell. At saka yung anghel ng Diyos. Oh, baka hindi nyo alam. Lakasan nyo para mabingi yung demonyo. Lalo na yung mga kapitbahay. Demonyo. Sige, ayaw maniwala sa salita ng Diyos. Hindi, tingnan mo. Basahin mo, lakasan mo. At nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Narinig kita nag-declaim, kinuwento sa akin ng isang kaklase mo. May admirer ka pala. Tapos, ang hina-hina ng boses mo. Meron bang bakolod? Lead member ng church? May lakasan mo. Ulitin, lakasan mo. Ayoko nung maarte. Alisin mo yung arte. Hindi, sa kanya. Siya pinagbabasa ko eh. May ubo po kasi. May ubo. Oo, ubo-ubo. Ako nga may ubo. Napaus ko. Lakas pa rin ng boses. Mawawala yan. Pati nga lang alam mo, mawawala. Pagka sinunod mo ako, maging masunurin. Huwag mong alagaan yung paus mo. Ang ganda-ganda ng boses. Husky. Oo nga, karamihan ng nasa telepono husky. Magaganda. Buti na lang yung aking inaanak sa Panginoon yung maganda. Sige na, pakita mo maganda boses. Lakasan mo! Galit! Yung, ganon. Dali! Matapang! Gabriel at Silang! Luso! At nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Yan, maganda-ganda, may buhay. Kanina, parang ano eh, parang nalugi. Di ba? Oh, sige, balik. Verse 40, at nagalak daw. Meron man naman nagbabasa ang nagalak. Tinan nyo nga kanina, at nagalak ang aking espiritu sa Diyos sa aking tagapagligtas. Nagalak ba yun? Halika nga rito. Jobel, pag-iinitan kita, basahin mo nga dito ka. Sa harap, mga studio audience nakikita. Dali. Para ganahan, kasi pag nandyan, nagtatago. O dito, dali. Okay, basahin mo. Dahil dito ka nakatayo. Okay, kunyari, pastora ka. Malam mo, may panawagan ka, nakikita ko eh. Sige, tuloy. Verse 46. Yan, At lakas! sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. Verse 47. At nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Oh, di ba? Tama? Oh, si Maria daw nangangailangan din ng tagapagligtas. Patay na yan, kaya hindi ka na pwede lumapit dyan. Kung nasa kabilang buhay yan, wala na magagawa yan. Si Jesus lang ang may magagawa. Amen. Tama naman yung sa liturgy. Alam niyo ba yung liturgy sa Katoliko? Hindi niyo naman liturgy. O, F, G, pagkatapos ng G, H, liturgy. Tawa ka lang. Kaya, ang spelling, ang spelling no, L-I-T-U-R-G-Y. Pati yung mga Wesleyan, yung mga Methodist, may, di ba sa Katoliko may misalet, yung ganon? Pray for us, di ba? Sasagot ka. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Magbigay kayo, magbigay ka rin. Di ba ganon? Di ba ganon? Tama ko ba? Pinapatawa kayo kasi masyado kayong banal, wala sa lugar. Tandaan nyo, walang banal dito, ang Diyos lang ang banal.
Binanal nila tayo. Huwag kayong lalayo sa katuruan. I-apply. Aanin ko naman lahat ng verses na yan kung di nyo naman i-apply. Di sayang na yung pag-upo nyo. Nag-iinit lang yung mga puwet nyo, wala naman pala silbi. Tapos dahil hindi ka nakikinig, inip na inip ka, mauutot ka ngayon. Maamoy ng katabi mo, nababahuan, wala nang concentration sa salita ng Diyos. Di ba tama ba? Oh, sino may sabi ng bawal kumahawa? Kaya pag tinanong kayo, ano ang liturgy? Tapos pinagyabang pa sa akin, alam mo, Big, mag-tai chi ka. Bakit ano yung tai chi? Pagkatapos mong kumain, chill ka lang. Hala, si Pastor. Tai chi. Ay, exercise yun. Ay, naku. Ano? Maninervyosing ka pa ba, Isa? Wala naman ganyan sa'yo. May sakit na yan, huwag mong alagaan yan. Ako, maniwala ka. Kumain ka ng chocolate, mawawala yung sakit mo. Tigilan mo yung mga extracurricular mo. Ibigay mo sa Diyos, lalakas ka. Yung mga extracurricular, wala naman nakaka-effect ng grade yan. Pagdating naman ng graduation mo, hindi naman tatanungin yung extracurricular mo. Nag-taekwondo ka pa? Ah, oo! Nag-taekwondo. Hindi ka nag-taekwondo. Kumain ka ng kwan, pakwan, ayun, nag-taitay ka, taekwondo. Ay, nako. Diba? Last mo na yan. Mga kapatid, kaya ako kayo pinapatawa para magsawa ang demonyo, hindi niya kayang guluhin yung church natin. Kailangan mo tanggapin, tayo manalangin. Ulitin niyo itong prayer na to, ha? Sabayan niyo ako. Ako hindi nagbibiro, hindi niyo nasagot. O, kailangan itong araw na to, yung mga hindi tumanggap kay Kristo, tanggapin siya. Pag tinanong ko kayo kung kailan niyo tinanggap, kailangan alam niyo yung petsa. Naintindihan niyo ba yun? Nakikinig ba kayo? Kahit na year lang, ano, Pastor? Hindi, pati month, para sigurado pati day. Naku, nakalimutan ko na yun. Oo, hindi ka ligtas. No! Nakalimutan mo yung birthday. Meron bang birthday? Kailan ka pinanganak? May fill in the blank. Year of birth, 1960. Month of birth, I do not know. Date of birth, I do not know. Tama ba yun? Oo. Eh, namatay na ako, kayo siya ng SSS Benefit Survivor, 5% increase every year. Alam na alam, no? Oo. Tapos hindi mo inalam, wala, hindi na malalayo sa'yo. Amen ba? Tayo manalangin. Sige. Tinatanggap kita, Jesus ang Kristo, bilang Panginoon at tagapagligtas. Namatay ka sa cross ng Calvary at nabuhay muli para bayaran ang aking kasalanan at ako'y magkaroon ng bagong buhay na walang hanggan. At binago mo ang aking espiritu. Nagsisisi ako, patawarin mo ko sa aking mga kasalanan na binayaran mo ng iyong dugo. Mula ngayon, ikaw ang aking magiging Panginoon at tagapagligtas. Binigyan mo ako ng karapatan maging anak ng Diyos. At ng karapatan din tawagin ka Ama Amen. Amen. sa langit. Mula ngayon, sa araw na to, magsasaliksik ako ng salita ng Diyos. Sasaliksikin ko lahat ng pangako mo. Mabuhay, magbunga ang aking pagtanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. At wala nang karapatan si Satanas at ang kanyang kampon na makialam sa buhay ko. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. O, kung ganun kasimple ang dasal mo, na may faith, huwag mo namang kalimutan kung kailan mo siya tinanggap. Yan ang spiritual rebirth. Pag tinanggap mo siya, babaguhin yung kaluluwa mong patay sa kasalanan, magiging bago. Marami ngayon nagsisimba ba, lalaki pa ng church, di na maalam kung kailan naligtas. O, tanungin ko kayo, kailan kayo naligtas? Yung mga nagdasal ng pagtanggap kay Kristo. Tanungin ko kayo, ano sagot nyo? Pastor, isa-isahin mo kaya sila para alam nila isa-isa? Hindi.
Sinatanong kita, ikaw na magsalita. Dali. Mas marunong ka pa eh. Naintindihan niyo ba ako? Amen. Sagutin niyo ako ngayon. Pag ginawa niyo yun, kailan niyo tinanggap si Kristo? Hindi niyo masagot. Ibig sabihin, hindi niyo siniseryoso yung tinuturo ko sa inyo. Nakalimutan lang nila yung mga year nila, pero Ay, hindi kita tinatanong. Kaya nga dito ka sa harap eh. Halika, dito ka sa harap. Ikaw na magpastor. Naintindihan niyo ba? Hindi biro ang hindi nagko-commit sa Panginoon. Anytime, kahit ako, atakihin ako ng high blood, ma-stroke ako, mamatay ako sa araw na ito, sa langit ang punta ko. Kayo, huwag niyo sasabihin sa akin sa kabilang buhay, tuturuan niyo ko kasi ikaw, pastor, hindi mo tinuro kung paano kami maligtas. Naintindihan niyo ba ako? At mean what you say. Tingnan niyo, nagsalita si Maria, nanay niya na yun, ha? Pero anong tawag nila kay Jesus? Panginoon. Aking tagapagligtas. Siya nga nangailangan ng tagapagligtas, kayo pa, ako pa. This is a serious matter. Kaya yung pagiging mediator, another word dyan sa English, intercessor. 1 Timothy 2:5. Sige. Binago ng Lord yung topic eh. Paano ka magpe-pray maligtas ang ibang tao kung ikaw mismo hindi ligtas? Sabi nga ng mga apostol. Ang bulag, hindi pwede karag-karag niya, isa pang bulag. Pareho sila mapupunta sa hukay. Ay, alam niyo ba yung katuruan na yun na sinabi ni Jesus? Sapagkat iisa ang tagapamagitan sa Diyos at tao, ang tao si Kristo, Jesus. Tagapamagitan. Ano ba tinatagapamagitan ni Jesus? Yung mga dasal natin, kailangan makaabot sa Ama. Kapatawaran ng kasalanan, kaligtasan na hindi tayo dito sa lupa, sa langit ang ating sangkatauhan. I am only now, there is one God and one mediator, one intercessor, one helper, Amen. one Savior between God and man, the man Christ Jesus. O bakit? Who gave himself a ransom for all. Kanino niya binigay yung ransom? Sa Diablo. Sino nagsanla sa atin? Diablo. Sino tumubos sa atin? Ang Diyos ang tumubos sa atin. Amen. Kaya mga kapatid, huwag niyong kakalimutan, very basic. Kahit wala na lahat yung mga ginagawa natin dito, number 1, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang daming tao ngayon ligaw. Mararamdaman mo lang yan. Take note, ginamit ko ramdam. Sabi daw, hindi daw kailangan maramdam. Kalokohan yun. Alam mo ba, kahit si Simon Freud, lagi ko sinasabi sa preaching niya, 95% ng ating desisyon ay nasa emotions. Paano mo malalaman kung sasagutin mo yung boyfriend mo nakaraan? Di ba emotion? Hindi ka naman pwede magdesisyon na kasi pogi, hindi lang yun. Alam ko ng pogi ako. O pero, ang tanong mo, ano feeling ng babae sa'yo? Pakiramdam ko, hindi siya yung karapat-dapat saan, wala akong feeling.
nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love. Diba? Human love, emotional yan. Ang godly love, lahat na makikita mo sa tao meron. Mali yung sinasabi nilang wala raw conditional love. Kung walang condition yan, bakit may merong hindi naliligtas? Mahal ng Diyos lahat ng tao, tama? Oh, pero conditional siya. Bakit? Kung hindi mo tatanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, di ba condition yun? Di hindi ka ligtas. Impyerno ka. Nasaan ngayon ang pag-ibig ni Kristo? Ng Ama. Kaya mali yung popular belief na ang unconditional lang doon, tanggap ka whatever you are. Pero pag nagdesisyon ka at ayaw mong maniwala, nireject mo siya, sa impyerno ka, hahatulang ka, hindi rewards. Tingnan mo yung John 12:48, kapatid. Ang daming nagsasabi, God is, mga malalaki pang church, God is an unconditional love. Sino may sabi sa iyo walang conditional love? Naintindihan niyo ba ako? Ako pinakikita ko lang sa inyo, hindi ko doktrina yan. Practical lang ang Diyos. Sige, tingnan mo kung walang condition yan. Basahin mo yung 48. Sabihin nyo kung ang Diyos talaga, walang conditional love. Meron. Oh, sige, basahin mo. Kapatid. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Oh, di ba merong kondisyon? Oh, ano ngayon ang effect ng John 3:16 kung nire-reject mo? Hindi mo pinaniniwalaan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever shall believe in Him shall not perish but have everlasting life. Yun ang unconditional. Pero sa part mo, conditional yun. Oh, ayan o, he that rejects me receives not my words. Tama ba? Oh, he that rejects me and receives not my words has one that judges him. The word I have spoken, the same shall judge him in the last day. O, kung di mo pala tatanggapin, di conditional. Kung walang kondisyon yan, bakit niya sinabi yan? Sige, sagutin niyo. Di ba, ang dami mga pastor ngayon, sa iba-ibang denomination, mga mega church pa, sasabihin nila, unconditional love. Ang unconditional love, unconditional yun. Pero sa tao, may kondisyon. Pag nireject mo yung love ni Jesus Christ, kahit mahal ka ni Jesus Christ, hindi ka maliligtas. Nireject mo yun ang linaw-linaw. Ibig sabihin, sinungaling pala yan. Si Jesus din nagsalita niyan. Oh, tama ba? Mali. John chapter 12, verse 48. Hello, nakikinig ba kayo? Amen. Kung napipilitan lang kayo tumanggap kay Kristo, hindi ko na problema yun. Tai chi ka na lang, mag-tai chi ka na lang. Oh, chill-chill ka na lang. Tai-tai na lang yung kaluluwa mo, patay kang bata ka. Ako, minsan, ba't pala biro ko, kala nyo, corny kasi ganyan. Lahat yan, nakaplano sa Diyos. Hindi nga scripted tong preaching ko eh. Pero mo, intercession, eh, yun ang binigay ni Lord. Sabi ni Lord, sabi mo kung ano yung nagagawa ko, yan yung intercession ko. Di sinabi ko, plain. Number one, you must recognize that the unconditional love of God requires a conditional love from human beings. Bakit ko sinabi yun? May free will eh. Kaya pag nireject mo ang kanyang mga sinabi, hahatulang ka. Sino? Bible din ang hahatol sa'yo. Ang daming hindi nakakaalam niyan. Gusto nila matatamis na salita. Kaya nagtataka sila, bakit hindi answered ang prayer? Nagkakasakit, walang katapusang sakit. Matigas ang ulo. Minsan bibigyan ng advice ng pastor, hindi makikinig. Hindi niya alam, sabi ng Lord sa akin, sabihin sa kanya.
Tuloy-tuloy pa rin. Sakitin naman. May ganyan. Sabihin nyo kung mali ako. Tinuturuan kayo ng spiritual at pagiging practical. Tandaan nyo, ang Biblia practical, hindi puro libro lang yan. Huwag yung maliitin ng Bible. Akala kasi na pag Bible, walang alam sa science. Oh, punta ka sa Ecclesiastes chapter 1, may hanapin akong verse. Sige. Lumang tipan. Pagkatapos ng proverb. Ayan. Yung panlaki itong verse 1. Verse 1. Sige, bilis. Oh, tuloy mo. Hanapin ko dahan-dahan. Sige. Oh, ito na lang. Oh, ito muna. Hindi, verse 5. Yan. Tingnan nyo, babasahin ko to ha. Mga taga-subaybay, pagmasdan nyo kung gaano kahalaga nitong verse na to. Kung hindi practical ang Biblia. Isipin nyo, mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas bago pinanganak si Kristo. Siya rin yung salita ng Diyos. Tingnan nyo. The sun also rise and the sun goes down. It's in a hurry to his place when he arose. Tagalog, ang araw naman ay sumisikat at ang araw ay lumulubog at nagmamadali sa dakong sinikatan nito. Tama ba? Mali? Ha? Sunrise, sunset, sunrise, sunset, swiftly flow the years. Di ba tama? O, kung saan bumangon ng araw, siya din lulubog sa kabila. Paulit-ulit. Meron ka ba nakita na yung araw mula sa west to east o east to west? Siyempre, east to west. Pero hindi ako nag-advertise ng bangko. Wala akong pera. East-west. East-west pala. Bangko pala. Kaya magbabangko, no? Oh, tingnan nyo, tuloy natin. Verse 7. Ito, maganda to, science. Kanina, science na, di ba? Pag nakinig kayo, blessing. Minsan nga, hindi tinuturo sa school, tinuturo sa Bible. Oh, pakinggan nyo. Lahat ng mga ilog ay, tingnan nyo, Kapampangan yan, humuhugos. Mali yan. Umaagos. May H. Yung H, nilagyan na naman ng H. Dapat walang H yan. Umaagos yan eh. Amerikanong Kapampangan yan kasi natatandaan ko nung nasa Philippine Bible Society ako noon. Kaya alam ko. Mga kapatid, tingnan nyo. Lahat ng mga ilog ay umaagos sa dagat. Gayon man, hindi napupuno ang dagat. Sa dako, hinuhugasan ng mga ilog, doon din umaagos uli ang mga iyon. Tama ba? Tingnan nyo, Ingles. Tingnan nyo to, huwag kayong mag-cellphone. Mga bastos, salita ng Diyos yan. May tinapos. All the rivers run into the sea, yet the sea is not full unto the place where the rivers came. There they return again. Oh, intindihin niyo yan, kapatid. Ang ilog daw, hindi na napupuno. Lahat ng ilog, nagdadala ng tubig sa dagat. Tama ba? Mali? Nakikinig ba kayo? Amen. Hindi umaapaw ang dagat. Di ba tama? Lahat ng ilog pumupunta sa dagat, sa Manila Bay eh. Eh bakit hindi napupuno yung Manila Bay? Tama si Solomon, di ba? Hello, nakikinig ba kayo? Amen. Pero hindi ako papayag. Nagkakamali rin si Solomon. Eh, Pastor, saan ba nasusulat yung flood control project? Ayan, no? Sa chapter 1, verse 7. May iba niya yung version niyan pagka ako nag-translate niya. Tingnan niyo. The rivers run into the sea. Yet the sea is very full.
Hindi na is not full, very full. The place from where the rivers come, they return again. Oh, ibig sabihin, where the waters of the river return back because the sea is full. Why? May project Ghost project, flood control project Bumalik yung tubig sa ilog, kaya marami nang binaba. Buti pa si nanay at saka si Mase naiintindihan yung turo. Pero yung dalawa doon, di ko alam kung natutulog hindi si JM. Yun yung babae doon, tingnan mo kung ano-ano ginagawa. Nakita niyo ako? Nag-gets niyo? Kaya may project, flood control project. Kaya mga kapatid, kung nakikinig dyan, may politiko, baka nakikinig si Along Malapitan o si Barangay Captain Marlon Palmere. Ito yung isang sita sa verse na hindi alam ni Brad Pitt. Nasa Biblia talaga, Ecclesiastes chapter 1, verse 7. Hindi ito masusunod kung may flood control project, ghost flood control project. Dinisign ng Diyos, hindi bumabaha. Bakit bumabaha? Kinukurakot Oh. Mabuti na lang, magaling to si Along Dave Malapitan. Buti, binoto ko yan. Hindi ako namumulitika, obvious lang. joke, di ba? Hi, Mr. Mayor Malapitan, gusto ko makausap ka. Ayoko kausapin yung mga ibang tao, si Malapitan na lang. O, tingnan nyo, all the rivers into the sea is not full. Tama, di ba? But the place from where the rivers come, there they return again. May natutunan ba tayo? Ganyan din ang panalangin. Lahat ng prayer needs nyo galing sa atin lahat, idadala sa Panginoon. Ito ang tanong, nabilaukan ba ang Diyos sa dami ng nagpe-pray? Hindi. Ang Diyos ba nakalimot kahit sa isang salita natin? Hindi. Tao nakakalimutan. Ako, nag-pray ako, naaalala ko pa, sinagot ni Lord, for how many years wala pa akong anak, hindi ko pa kilala si Del. Sinabi ko, lalaki o babae ang anak ko, gusto ko tapat sa Panginoon. Nagkatotoo naman. Kasi pag sinambunin mo sa Diyos, bago pa lang ipanganak yung mga yan, gusto ko matalino, gusto ko mapagmahal, gusto ko makikilala ka bilang Panginoon at tagapagligtas habang maaga. Tinutugon ng Diyos. Parang si Elkanah, the high priest, at ang asawa niya si Hannah. Si Hannah, sabi niya, nainggit siya sa iba. May anak, siya wala. Baog siya. Si Hannah nagdasal ng sana prayer. Sana, kaya nga sana Sana magkaanak ako. Hannah ang pangalan O di sana, sabi niya, di pa sana magkaroon ako ng anak. Siya ang nanay ni Samuel, the prophet. Nakita ni Elkanah si Hannah bumubulong-bulong. Kinuwento ko na, sweetheart, nakainom ka ba ng alak? Ano yung mga pinagsasabi mo? Hindi. Ano yan? Nag-aalala ako. Hanggang ngayon wala pa tayong anak. Gusto ko mag-anak. Tapos sabi ni Hannah, Lord, pag binigyan mo ako ng anak, dadaling ko siya sa templo para maglingkod sa iyo. Nangako siya. At diyan, pinanganak si Samuel the prophet. Naintindihan niyo ba ako, kapatid? Amen. Kaya napaka-importante sa isang tao, tuwing magtatrabaho, magnenegosyo, unahin mo ang Lord. At yung pagod mo, yung pinagpaguran mo ng isang buwan, para ka lang nagpagod ng isang araw.
Nakapromise yan sa Bible. Naalala mo yung ito? Pastor, ano ba base mo niya? Nung si Israel, si Jacob pala, Jacob, tama, si Israel, nanligaw sa anak ni Lot, yung uncle niya. Dalawa yung kanyang niligawan, yung original, yung mas bunso. Niloko siya. Tapos, kinondisyon yung isip niya sa patakaran ng kanilang tradisyon. 7 taon magtrabaho ka sa akin. Tsaka ako'y bibigay ang anak mo sa iyo. Pero yung panliligaw na, no? Sa atin, nayabang pa ng Pilipino eh. Magsipak ka ng kahoy, ganun lang. Pag natapos mo na, okay na, di ba? Sila hindi. 7 taon, magtrabaho ka sa akin. Alagaan mo yung mga tupa ko, bigyan mo ng tubig, lahat. Pero pagkatapos ng 7 taon, pakasalan mo yung anak ko. Napakalupit, kapatid. Buti na yung anak, hindi 39. Plus 7 years. Maglingkod ka. Ilan taon na yung asawa niya? Magiging asawa niya. 39 plus 7, ilan? Ha? 46 na. Malapit na mag-expire. Di ba? Siya puro perspire. Tapos yung kanyang magiging asawa, expire. Naintindihan niyo ba ako? Nakita niyo ang tradition noon. Ibang-iba, di ba? Tapos ngayon, now you see me, now you don't. Daming ganun. Mga walang kwentang lalaki, walang kwentang babae. Kung kayo, kahit kunyari may magulang kayong ganun lang kayo, huwag nyo silang kondenahin. Sa halip, mahalin nyo. Bakit? Amen. Wala ka nang magagawa. Siya ang tatay mo, siya ang nanay mo. Huwag mo nang gayahin yung mali nila. True. Pero hindi mo pwede suklian ang mali sa pamamagitan ng panibagong pagmali. Dahil hindi ikaw ang Diyos. Amen. Naririnig niyo ba? Amen. Sa halip, pag-pray mo, magulang mo, ikaw ang the great intercessor. Ano bang ginawa ni Jesus Christ sa Gethsemane? Sa Garden of Gethsemane bago siya ipako sa krus. Alam niyang mamamatay siya. Sabi pa nga niya sa Ama, Ama, baka naman pwede. Baka pwede natin pag-usapan to. Parang ganun. Kung maaari, palipasin mo ang saro sa akin. Ngunit, sa iyong kalooban, ikaw ang masunod. Isipin mo, nilunok ni Jesus yung pride niya. Dahil mahal niya tayo. Sabi nga dun, ganito yung tono dun sa Jesus Christ Superstar. I only want to say, if there is a way, take this cup away from me, 'cause I don't want to taste its poison. Diba yung kanta sa Jesus Christ Superstar? Oo. Kung nanonood kayo. Rock concert yun, ha? Pero Jesus Christ Superstar. Ang binigyan ko ng halaga doon, yung lyrics. Kaya mga kapatid, huwag natin gawing small time yung sarili mo. Sabi ng demonyo, huwag kayo maniwala kay pastor. Sige, mag-TikTok kayo, mag-Facebook kayo, mag-text kayo. Baliwala yung matututunan nyo dyan. Alam nyo na yan. Ganun ang gusto. Ang hindi nila alam, nung hindi naniniwala sa pastor nyo, sa salita ng Diyos, napaka-makapangyarihan ang pagpe-pray para sa iba. Kasi kung ano yung pattern na ginawa ni Jesus Christ, pinagpe-pray. Oh, ito experience ko. Mase, ewan ko kung naaalala mo ba to kasi naging makalimutin ka na nung inopera. Anong sabi niya dun sa atin niya nung yan na-operahan, nung inatake yan ng stroke? Ate, sabihan mo naman si Kuya Big, pag-pray ako. Ayoko pang mamatay, gusto ko makita yung mga anak ko. Dire-diretso dyan sa hagdanan, narinig ko.
kinausap ko si Lord, Lord, ano bang dapat ko gawin? Sabi ni Lord sa akin, pag-pray mo, dahil yung kanyang desire ay nasa puso niya. Amen. Ibibigay ko. Amen. Alam mo kung ano sinabi ni Lord sa akin? Baka hindi nyo malunok to. Alam mo kung ano? Buburahin ko lahat ng masamang ala-ala kay Mase tungkol sa mga bagay na pinoproblema ng pamilya. O di ba nagkatotoo? Amen. Sabihin nyo sa akin kung mali yung tinuturo ko na experience ko. Thank you, Father God. Amen ba? Amen. Kung hindi, baliwala lahat dito. Walang maniniwala sa milagro. Amen. Nakikinig ba kayo, Jopel? Oo. Marami na tayong patuto dito, binabaliwala ng tao. Papasok sa tenga, lalabas mo sa kabila. Ngayon, sabihin niyo sa akin, baliwala ba ang intercession? Intercessory prayer. Kailangan mo pa ba maging Moses? Pag tinaas niya yung kanyang tungkod, bumuka ang Red Sea. Dahil kung hindi siya nagpe-pray sa Ama sa langit, makakalabas ba sila sa Red Sea ng problema? Wala. Pag kumaliwa sila, Amalekites. Pag kumanan sila, Philistines. Wala silang mapuntahan, kapatid. But just a little prayer of faith can move mountains, can give miracles, Amen. can break hardened hearts. Amen. It can break a person's heart. Amen. Murahin mo yung tatay, nanay mo pag may mali, walang mangyayari. Pag niluhod mo yan sa Lord at nilapit nyo, kasama ng pastor nyo ako. Sabi ko sa inyo, i-messenger nyo ako. Maaaring magaling kayo sa mga laro, games, hindi ako sumasama. Ang hindi nyo lang alam, kinakausap ko ang Lord. Naalala ko si Del, dahil na nininervous din ako kasi maraming tsunami. Di ba nagbaler tayo? Ayaw ko talaga nang nagbaler. Kinausap ko si Lord. Sabi ni Lord sa akin, pag masdan mo ang alon, pag tumaas ng 2 meters, sabi mo sa kanila, umuwi na kayo ng maaga. Pero pag tumaas ng 1.5, hindi magkakatsunami. Eh nakita ko, umaga hapon, 1.5. Ay, salamat Lord. Tingnan niyo ako makipag-usap sa Diyos. Kasi Baler is a tsunami-prone area. Pacific Ocean na yan eh. Pag northeast, Japan. Pag 30 degrees. Ay, 45 degrees. 30 degrees. Pagka 45 degrees, Japan. Pagka 50 degrees, Alaska. Pag 90 degrees, Mexico. Diretsuin mo yun. Pacific Ocean. Kaya sabi ko, Lord, ang bait mo sa amin. Amen. Do not be discouraged. Take it to prayer. Patugtugin mo nga yung What a Friend in Jesus. Video ko. Hanapin mo. Meron ka ba naman? What a friend we have. Tayo tumayo at magpebe. Naitupo ka na lang. Tayo kumanta ng What a Friend in Jesus. The power of the intercessory power of Jesus Christ, binabangga niya gaano kahirap. Kaya niyang sagutin ang ating panalangin. Siya ay tao nung namatay siya. Nung nabuhay siya muli, tao pa rin siya. Pero nung nasa Ama na, nasa presence ng Ama, sinuot niya yung balabal niya ng katuwiran. He is the high priest. Aanin mo, malaking church, wala ka naman natututunan. Paulit-ulit. Ha? Ate Patty is watching. Ay, hindi mo na kailangan sabihin, nanonood si Ate Patty. Hindi mo kailangan sabihin. Wala naman ako nang kailangan baguhin. Ate Patty, mahal ko yan. Amen? Ate Patty, thank you. O, ito nyo. Palitang version, pangit. The power of intercession. Ano makukuha mo sa power of intercession? Lahat ng petition mo, 100% sasagutin by faith. Number 2, lahat ng kasalanan patatawarin. Lahat ng may sakit, gumagaling. Look at me. Dapat triple bypass, hindi ako pumayag. Ngayon, maluwag na lahat ang balbula ng puso ko.
Amen ba? Nagulat si Dr. Padua. Totoo yan. I can attest to the record. Isa na lang ang bara ng aking puso. Nakakalakad na ako ng diretsyo. Dati, padapa-dapapan. O sige, what a friend in Jesus. Yan. Lakihan mo. Yan. Sabayan niyo ako, ha? Sabay kayo, tayo. Lahat. What a friend we have in Jesus. Ano ba yan? Our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Sing it! Pray it! Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful? Who is faithful? Jesus. Who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Precious Savior, still our refuge. Tama ba? Take it to the Lord in prayer. Again, to the Lord in prayer. Do your friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield thee. Thou will find a solace there. Ulitin mo. Dito ka, Jubel. Kantahin mo. Dali. Dito ka. Dito ka. Ayan na naman. Dito ka. Alamin mo. Hindi alam kantahin yan. Hindi, ako na. Bakit ko pinauulit? Mga kapatid, intindi nyo to. Napakalumang kanta. Napakaganda. What a friend we have in Jesus. Oh, our sins and griefs to bear.
What a privilege to carry everything to God. Father God, I come to your throne of grace. I include all who are now connected with this praise and worship. Amen. All those who are sick, all those who are problematic right now, your issues shall be solved. There is no sickness or disease can withstand the prayer to Jesus Christ. You will have healing, provision, progress, promotion with the power of the Holy Spirit by faith. Let your presence, let your Holy Spirit move Yes, Lord. right now for those who have a heavy heart. Release it to Jesus right now. Jesus is the answer. Jesus is the provider. Have mercy on us, Lord. Let us feel the power of your mercy. Let us feel the power of your moving power of the Holy Spirit. All spirit of doubt, out. All spirit of sadness, out. All spirit of unbelief and pride, out. In Jesus Christ's name. Let the Holy Spirit, the Spirit of holiness, be in this place. For nothing is impossible with God. Are we weak and heavy laden? Our palakpakan natin. Before you sit down, I will ask you a question. Who among you received Jesus Christ as your Lord and Savior? Amen. Be honest. Taas niyo yung kamay niyo. Kung totoo kayo tumanggap. Dapat alamin niyo rin yung date. Pag hindi niyo alam yung date, dapat ang time na nag-invite dito, tinanggap niyo na siya. Walang masama ron. Kaysa magmaang-maang ka na hindi mo sigurado. Yung nagtaas ng mga kamay, Lord, alagaan mo ngayon. Mula ngayon sa date na to, nang maalala nila kung anong ibig sabihin ng pagiging kaibigan ng Diyos sa pagiging kaibigan ni Jesus. Ngayon, may tanong din ako. Okay, nagbabaan niyo na yung kamay niyo. Sino rito, be honest, naramdaman ang presence ni Jesus Christ? Amen. 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 Well, dalawa nagtanggap, sigurado. Iba gaya-gaya po tumaya. Huwag ganun. Mga kapatid, pag ako nagsasalita, meron dyan, malamang may mahal sa buhay, may sakit. Huwag na kayong mag-worry. Gagaling yan. Kasi ako, nung ako nagkasakit, na-stroke ako, 4 na beses, nag-recover ako.
Si Mase, na-operahan sa brain. Buhay. Sa mga problemang matitindi, kahit financial, aayusin ng Diyos siya. Huwag niyong solohin ang problema. Sabi nga nung kanta, take it to the Lord in prayer. Amen. Tapos, kayo mismo, makinig. Please pray for your pastor as the way your pastor prays for you. Ulitin ko. Please pray for your pastor as your pastor prays for you. Sabi nga nila, pray for one another. Amen. Mga British, pray for one another. Amen. Okay. Thank you, Father God. Take it to the Lord in prayer. Prayer. British eh. Pag Amerikano, prayer. Pag Pilipino, prayer. Okay? Kaya mga kapatid, it's time for you to smile. Tapos na tayo mag-pray. Ngayon, tandaan nyo, the written word of God is the last treasure that God gave to mankind. Amen. Ang Biblia. Huwag niyong sabihin ang Biblia pang reliyon lang. Ang Biblia ay para sa praktikal na gabay. Liwanag ng tao. Wala yan. Kung ikaw ay Roman Catholic, walang problema sa Risen Christ Bible Church of Caloocan. Walang problema kung iglesia ka ng Manalo, welcome ka dito. O kay Eli Soriano ka, welcome ka rito. Pentecostal ka, welcome ka rito. Yun nga lang, susunod ka sa kagustuhan ng Diyos, hindi ng sekta or religious organization. Amen ba? Amen. Ako nga po naghanda ng lesson, iniba ni Lord, mas maikli pa, mas maganda. Ngayon, sasabihin niyo sa akin, na-bless ba kayo? Amen. Amen. Humayo kayo at magpakarami ng biyaya. Amen. Amen. God bless us all. Hindi kayo aalis dito ng luhaan. Amen? Hello, Ate Blessy. Sabi mo, sasamba ka. Asaan ka? Where are you? Okay, sige. Bye-bye. I-save mo yan yung piano version. Download mo, anak. Subscribe ka ba sa YouTube? May subscription ka? Naman din. Kasi pag may subscription Morning. ka, download mo. Kinukuhanan mo naman ako ng video.